Pag-usapan po natin ngayon ay itong issue pa rin kay Kibuloy, sa Korte at saka ang PNP. Alam niyo kung bakit? Kasi nakatanggap po ako ng information. Kasi kahit pa paano, meron pa rin po tayong mga pinagkukunan ng impormasyon dyan sa Davao. At dun mismo sa loob ng Kingdom of Jesus Christ or mga member or dating member. Hindi ko alam kung ano talaga ang kanilang plano. Pero medyo nakakabahala. Alam niyo bakit? Meron po akong yung nagsabi po sa akin na yun daw po ng mga member ni Kibuloy sa ibang probinsya, ibang lugar ay pinauwi ng Davao. Noon pa. May mga pinauwi na pero continuous po na may mga dumarating na mga member ni Kibuloy galing sa ibang probinsya na pinapupunta na ng Davao. Hindi ko alam kung yan ay saan gagamitin o kung paano. Pero alam naman natin na meron pong warrant of arrest na ini-issue ang korte dahil sa sexual harassment, qualified human trafficking before Regional Trial Court ng Pasig at yung kasong nasa Davao na ililipat sa Metro Manila, especially dyan sa Regional Trial Court ng Quezon City. Napansin ko rin po noong unang araw na ipatupad ang warrant of arrest o noong magkaroon ng harassment sa pagitan ng mga member at ng Special Action Force ng SAP. Yung mga lumantad doon ng mga personalidad ng mga member ni Kibuloy, yung iba doon galing ng Amerika, galing ng dito sa Luzon. Ito nagulat ako, bakit? Kaya biglang nandoon yung mga magaling sa malalayong lugar. Yung pala, yun ang nangyari. Mula noon at continuous until now, yung mga kalalakihan o kahit babae na nagbo-volunteer o yung kalalakihan ng mga member ay pinauuwi ng Davao or maaaring pinauwi o voluntary. Pero kadalasan yan pagka ganyan, pinapauwi doon or pinapupunta ng Davao. Hindi kasi ganun kadali magpunta ron kung walang order eh. Sa kanila, ganun sila. So malamang, sa aking opinion, malamang pinauwi sila ng Davao para magbigay ng proteksyon kay Kibuloy. At yung 5 pang may mga warrant of arrest. Kasi kung yung magugunita, sinabi ni Kibuloy noon, 2 months ago o 1 month ago, hindi siya magpapahuli ng buhay. At alam ng mga pulis na meron siya mga baril, pero nagsurrender nga. Kaya nga nakakapagtaka, ang record ng PNP, 19 lang ang kanyang mga baril na may lisensya. Pero sinurrender niya 26 na, sumobra. So posibleng meron pa. At noong mag-operate ang PNP, marami silang na-recover na mga itak, mahahabang itak, matutulis. Tapos meron pang parang baril na made in Mindanao or gawa lang sa Mindanao. Pero parang baril. So yun po yung na-recover after nung pagpunta ng PNP dun po sa may Upper 6 sa Barangay Tamayong. Alam ko yun dahil ilang beses na ako nakarating doon. Malawak yung compound na yun. 2 yan nasa may Barangay Tamayong. Yung mismong nandun sa baba, yung mismong tinatawag na Tamayong area, at iba pa yung Upper 6, yung mataas yung paakyat ng bundok. Okay. So, ano ang posibleng purpose nung pagpapauwi sa Davao ng kalalakihan at voluntary or inobliga silang pumunta ron kung ano man ang dahilan? May kaugnayan ba yun sa deklarasyon ni Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay? Ibig sabihin ng kanyang mga member ay talagang gagamitin. At nakita naman natin doon sa operasyon ng SAP, talagang humarang at hinarang. Nagkaroon pa nga ng harassment dahil binumpa ng water cannon at mayroong pulis na kinuyog doon sa ibabaw ng fire truck. So kung nangyari yan sa unang salbo ng pwersa ng pulis, ginanya nila. So posibleng sa susunod ay mas matindi. Lalo na ngayon na yun yung kanilang mga member na galing sa ibang probinsya ay nagpunta na ng Davao at yung iba ay nasa Davao na para siguro magbigay ng proteksyon dahil ang kanilang paniniwala, hindi kasi sila naniniwala sa batas eh. Ang sinasabi nila wala yung kasong yan, wala yung batas na yan. Hindi sila naniniwala sa gobyerno. Ang kanilang paniniwala ay kung anong kautusan at kung ano yung sinasabi siguro ni Kibuloy. Parang ganon.
Pero yung ating Philippine law, court order at yung kapangyarihan ng pulis at ng Estado ipatupad ang warrant of arrest, hindi nila kinikilala yun. So ibig sabihin, huwag naman sanang mangyari, total Pilipino rin yung mga yan, lahat tayo Pilipino, kung ang plano nila magpalakas ng pwersa para harangan ang warrant of arrest, harangan ang magpapatupad ng warrant of arrest, something wrong, lalala ang problema. So, hindi ko alam kung anong gagawin ng pulis kasi yung operational matter hindi natin pwedeng talakayin. Alam po yung limitasyon natin sa galawan ng pulis o paghahatid natin ng balita sa galawan ng mga otoridad. Kasi yung operational matter, mga pulis o military o buong gobyerno, yan ay sikreto, hindi yan pwedeng i-reveal natin. So, kung ano kanilang plano. Ang sinasabi ko lang dito, yung indikasyon ng pagpapalakas ng pwersa, indikasyon na nagdadagdag ng mga membro galing sa ibang probinsya, ibig sabihin papalag sila. Hindi talaga papayag silang hulihin si Kibuloy at yung ibang kasamahan. Bali, 6 sila. Sa bisa ng warrant of arrest. Problema ho ito. Delikado ito. So, kaya abangan ninyo kung ano ang mangyayari. Kasi, imposible naman na uuwi ng Davao yung mga member kung mamamasyal lang. Bakit sa panahong ito na mainit ang sitwasyon? So malaking malaki ang posibilidad na sila ay nagpunta dyan o pinapunta dyan para palakasin ang pwersa na magbabantay sa kanilang mga compound. Kasi marami siyang compound, maraming property dyan sa Davao na kontrolado ng Kingdom of Jesus Christ at ni Apollo Kibuloy. So ayan po, at least meron kayong idea. Kaya kung ano ang plano ng pulis at ng ating gobyerno para sa pagpapatupad ng batas, hindi natin alam kung ano. Ang sinasabi ko lang dito, yung tensyon maaaring tumaas pa. Yung mga posibleng mangyari, kung ikukumpara natin sa unang salbo ng kanilang salpukan o kanilang sagupaan doon, baka mas lumala sa susunod. Kasi ngayon po, hindi naman nila tinatago, nilalabas pa sa social media, 24 hours may gising na nagbabantay sa mga gate at compound nila dyan sa Davao. Doon sa Tamayong, doon sa Upper 6, at dyan sa Davao compound nila sa tabi ng airport at iba pang lugar. 24 hours ang kanilang duty ng kalalakihan at kababaihang nagbabantay. Anong ibig sabihin nun? Hindi nila papapasukin ang mga otoridad. Hindi nila tatanggapin kung ano man ang gagawin ng mga otoridad para maaresto si Kibuloy. Ipaglalaban nila. Yun ang nakakabahala. At isa pang issue, nagtataka po tayo dahil yung mga politikong identify na kaibigan ni Kibuloy at kaibigan ng mga Duterte, bakit hindi sila manawagan ng kapayapaan at ang kapayapaan na solusyon dyan ay voluntaring humarap sa korte, voluntaring harapin ang arrest warrant, sumuko o magpahuli ng mapayapa para hindi na magkaroon ng problema. Bakit yung mga politiko tulad ni Robin Padilla, ni Vice President Duterte, former President Duterte at saka itong si Amy Marcos, bakit wala tayong naririnig na ganyan? At iba pang politikong malapit sa grupong yan. Parang tahimik sila. Tapos pag may nangyari, magsisisihan. Kahit pa paano kung dumadami ang nananawagang sumuko or maging maayos at magkaroon ng kapayapaan, yun ang magandang mangyari kaysa sa magkaroon ulit ng kaguluhan sa pagitan ng mga members at ng mga otoridad. Kaya tandaan nyo, abangan po ninyo. Babantayan natin ang kaganapang ito at ipagdadasal naman natin, ipagdasal ko rin ang kapayapaan, huwag umabot sa mas matinding harapan o labanan.